Sigurado ako hindi mo pa naluluto ito pambaon ng anak o ng apo mo. At dahil mapili sa gulay ang aking estudyante, naisipan kong gawin ito. Promise masarap at hindi lasang gulay. Una, itong aking giniling na karne ng baboy ay napaka-konti lang nito. Papupulahin ko siya dito sa non-stick pan nang hindi gumagamit ng mantika. Actually, ang giniling na ito galing ito sa binili kong karne ng baboy pero kami na ang nagigiling gamit ang aming food processor. Para sure akong mas malinis at walang masyadong taba. Nung okay na itong giniling na baboy, ay inilagay ko na siya dito sa bowl. Pati itong ginadgad na kalabasa, isang slice lang ang ginamit ko dito. Nilagyan ko din ito ng itlog, oyster sauce, garlic powder, at paminta. Kung wala naman kayong garlic powder, pwede rin naman yung dinikdik na bawang. Pero okay lang din naman kung wala. Tapos, naglagay din pala ako dito ng liquid seasoning para mas malinamnam. Hinalo ko lang itong mabuti. Maya-maya, naglagay na ako ng paunti-unti dito ng harina. Ang consistency na hinahanap ko dito is yung hindi na siya malabnaw para hindi siya kakalat mamaya. Ngayon naman, meron akong isang talong dito na mahaba. Tinanggal ko yung magkabilang dulo nito, tapos kinat ko sa gitna. Tapos, hinati ko ulit ito sa dalawa. At tinanggalan ko ng excess dito kasi kailangan medyo flat ito. Gumamit ako ng toothpick dito para pagdugtungin yung magkakabilang dulo. Ito ay para makakreate tayo ng round shape. Kung walang toothpick, pwede naman yung ibang stick. Basta ang importante mapagdugtong natin yung mga dulo-dulo nito. Make sure lang na visible yung excess stick para naman mas madali itong tanggalin mamaya. Ayan, kung mapapansin niyo, halos laki ito ng palad ko. Malaki talaga siya. Dito naman sa pinaglutuan ng minced pork kanina ay naglagay ako ng konting mantika. Tapos ipinirito ko itong talong at binaligtad para mas malambot at mas madaling mag-form ng ring shape. And then, sa loob nito ay nilagay ko na ang kalabasa mixture. Make sure lang na mapuno ito at walang space between sa kalabasa mixture at sa talong para kakapit talaga ito. Tinakpan ko ito for 3 minutes para kahit paano ay maluto at ibinaligtad nung okay na at ang ganda ng kulay. Yan, tinakpan ko ulit for another 3 minutes. Makalipas ang 3 minuto, chinek ko kung malambot pa rin yung loob at okay naman siya at firm na. Kung sa tingin nyo hindi pa luto yung loob nito, dagdagan nyo lang yung minuto ng pagluto nito sa mahinang apoy lang para hindi masunog. Pero promise ito, luto na talaga siya. Ito naman ay optional lang. Pwede naman kayong maglagay ng ibang prutas. Ito lang kasi ang meron ako dito sa bahay. At isasama ko lang naman ito sa kanyang baunan. Ang estudyante ko nga pala na nagbabaon ay grade 8. Kayo ba mga ka-MU? Anong grade o level na ba ang inyong mga junakis o apo na estudyante? O heto na, ipe-prepare ko na ang kanyang baunan. Naglagay ako syempre ng mainit na kanin. At huwag ninyong kalilimutan tanggalin yung toothpick. At baka matusok pa yung anak ninyo. Kaya sabi ko kanina na dapat may nakausli talaga para madali lang siyang tanggalin. At syempre kung may gulay at karne na naghalo, nilagyan ko rin naman siya ng prutas. At ito naman ang favorite niya talaga na sausawan, ketchup. So, heto na nga ang ating panibagong baon serye. I hope nakatulong po sa ating mga mommies out there na araw-araw nag-iisip ng almusal o kaya ng baon ng kanilang mga anak. Heto, isang idea ulit. Try nyo po, masarap, masustansya at matipid.